Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay June 7, 2026, Linggo, at ngayon po ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalan, katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio, chapter 8, verses 2 to 3 and verses 14 to 16. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayong araw na ito, ang ating simbahan, buong simbahan sa buong daigdig ay nagdiriwang ng ating pong tinatawag na Corpus Christi o dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, na ito ay nagsimula pa noong taong 1264. So 1264, ito po ay kasunod daw po nung mangyari ang isang himalang Eucharistic miracle na tinatawag doon sa bansang Italia, kung saan meron daw pong isang paring Aliman o Alemanya na hindi naniniwala sa tinatawag nating real presence. So, tandaan niyo po, kapag tayo nagsisimba, yung bread and wine, tinatawag na nating nandyan si Kristo, real presence. Kaya after ng consecration, kapag ini-invoke yung Holy Spirit, pagtapos po niyan, yan po ay real presence ng ating Panginoon na kailangan na itong pakaingatan. At kailangan na nung full reverence na tinatawag na maibigay. No? Dahil yung paring ito, no, minsan siya ay nagmimisa, nang itaas niya yung osya, biglang dumalo yung dugo. No? Kumalat doon sa altar. At magpasa hanggang ngayon, kung pupunta po kayo doon sa simbahan sa Italia, naroon pa rin yung tinapay na nagkaroon o naging laman kung saan nangyari yung miracle, at nandun pa bilang paalala sa atin na lalo na sa mga nagdududa. No? Sabi nga, marami naman kahit Katoliko po ay nagdududa pa rin at hindi pa rin nagbibigay ng reverence sa tinapay na kanilang tinatanggap. So, ito po yung okasyon kung kaya ninais ng simbahan na magtalaga ng isang pagdiriwang, no, na kada taon ay ipagdiriwang natin ito upang mapaalalahanan ang bawat isa ng kahalagahan ng pagkain na binibigay at nakukuha natin sa banal na Eucharistia. At tandaan po natin, ang Eucharistia ay tinatag din ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagbabasihan din natin yung huling hapunan na nangyari, at pinaalala niya sa kanyang mga alagad na gawin nila ito alang-alang o sa pag-alaala sa kanya. Kaya kung paano, no, at sa unang pagbasa, narinig din natin na ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng pagkain doon sa ilang, no, sa pamamagitan ng mana. At ito po yung laging magpapaalala sa kanila na bakit tayo nagdarasal, para tayo ay matutong magpakumbaba
at lumapit sa Diyos, humingi sa Diyos. Kaya yung dasal nga natin sa Ama namin, no? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Na sa ganun ay lagi tayong nakadepende sa Panginoon. At ang Panginoon naman, araw-araw ay nagbibigay sa atin ng biyaya, nagbibigay sa atin ng pagkain. So ito naman ay basic na kailangan natin. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.